And for today personal tip, ang aking personal tayo for today, anong dapat mong gawin kung sakali mang may nanghihiram sa'yo ng pera gamit ang Facebook Messenger, no? So kung gusto mong malaman, panoorin mo tong video na to dahil ito yung personal tayo ko ngayong araw at ito na rin ang personal opinion ko, no? So una sa lahat, may mga pagkakataon ngayon na magugulat ka, may nag-chat sa'yo, kaibigan mo, kamag-anak mo, or kung ano man na nanghihiram sa'yo ng pera gamit ang Facebook Messenger, no? So kung sakali man, meron kang pera at willing ka naman talaga magpahiram, bago ka magpahiram ng pera, ang kailangan mong gawin, tawagan mo muna sila. Mas maganda kung tawagan mo sila gamit yung video call, no? Para makita mo kung sila ba talaga yung nanghihiram ng pera. Dahil sa panahon ngayon, maraming klase ng scam. Pwedeng nahack yung account nila at nagpapanggap sila na kamag-anak mo sila o kapamilya mo sila na nanghihiram sila ng pera. Para baka sigurado ka, mas maganda mag-video call ka muna, no? O tipong tawagan mo sila sa personal number nila, i-confirm mo kung sila ba talaga yung nanghihiram ng pera, no? Magdoble ingat tayo. Isa pa, lalong-lalo na kung tipong nanghiram ng pera tapos gusto nila ipadala sa ganitong account at alam mo na hindi yun yung GCash account nila, mas lalo kang magduda, mas lalong kinakailangan na i-confirm mo muna bago ka magpadala ng pera. Okay, yan lang yung personal payo ko pagdating sa usaping nanghihiram ng pera gamit yung messenger, no? So, para makaiwas tayo sa scam, pakinggan mo yung payo na yan, okay? So, kung nagustuhan mo to at sa tingin makakatulong sa'yo, baka pwedeng paki-like and follow naman yung FB page ko na Ed for Today. Ganoon na rin yung TikTok at syempre pwede ka mag-subscribe sa YouTube account ko na Ed for Today para updated ka sa mga content ko. Yun lamang.